Kasi dala-dala ko yung Himala na concept ko for 6 years at na-reject bago siya natuloy. Si Direk Olive sabi niya, parang, bakit it's about time na ipakita natin yung kwentong yun? Pag hindi ka naman binigyan ng directives, parang anything under the sun, ang hirap rin Now is the time for you to do the things you want. To do the films you want to do and say what you want to say. So curious ako kay Carmi. Carmi, paano mo ina-address ko niya yung sinasabi ni Cathy na situation na yung the writers under you hindi nakukuha yung gusto niya? Paano mo ipaiintindihan para ibigay yung gusto niya? Sa akin kasi parang baka translation, di ba? Parang baka minsan ako, I have to act as parang translator. Yes. Since matagal kong katrabaho si Direk Cathy, naiintindihan ko siya. Baka, di ba, baka iba ang language nila, Direk, di ba? Kasi, so, kailangan mag-act ako as translator. Or bridge. Bridge na, ganito siguro ang ibig sabihin ni Direk. So, itry natin. Yeah. Pero, ang key talaga, patience. Yes. Kasi, totoo, magkakaibang tao. Once in a lifetime, makahanap ka ng director. Di ba, kung writer ka, once in a lifetime, makahanap ka ng director na kaswak mo agad. Yeah. Di ba? Pero, may value din na kung may iba man siyang, halimbawa, nasulat na iba, baka may makukuha din ako dito sa mga na iba. Na iba, di ba? Parang curious ako. Nagkaroon na ba ng instances sa inyo? Kasi nga, we love conflicts, kasi nga creative tayo, di ba? Hindi. Kung walang conflict, walang kwento. Conflict, walang kwento. So dahil gusto natin ng kwento, tanong ko na to. Nagkaroon ba ng instances na parang, ay, hindi talaga kami swak nitong writer na to, ng director na to? Nagkaroon ba ng moment na parang, humihindi kayo na ka-work at isang writer or director? It can happen. Pero sugan ko muna yung kay Carmi. Yeah, matter of patience and so on and so forth. But I think also, it can also be a matter of craft. Pwedeng yung writer, hindi pa niya mag-craft in a way na mapagsisilbihan yung vision at yung director. Tama. And kailangan maging pasensyoso ka sa craft mo kasi walang katapusan ng learning mo eh. And I think naging mahusay akong writer kasi I work with difficult directors. Not with the easy directors. The easy directors actually in the end do not teach you eh. When I say easy na kami ni Mac kasi kilala ko siya. But when we tackle the material, it's not that difficult. It's not that easy. We make it difficult. So kung easy na kami, gawin na natin difficult yung treatment, yung attack, yung storytelling. We always look for the difficulty. So ulitin ko, kung naging mahusay man ako ngayon, nakatungtong ako sa mga difficult directors ko. From Chito Ronyo to Olive Lamasan and so on and so forth. We learn, kaming writers, we learn so much from difficult directors because doon nila ini-stretch yung aming imagination, creative pagkatao, left, right, north, east, taas, etc. Maski na masakit na hinihilam ako dito. Pero sa sakit na direction na yun, doon ako natutong, teka, kaya ko palang gawin ito. Kaya ko palang isulat. May ideas na akong ang gaganda na hindi makalabas. Buti na lang pinukpok nitong director na to na nakakainis, etc. So you stretch in all directions. So you feel so creatively para ka nag-gym. At yun ang yun ang pinaka-fulfilling. Kasi parang sa akin, siguro Sir Ricky, di ba, pag nagsusulat, sa simula meron kang certain worldview. Di ba? Pero tama yun eh, the more na nasasaktan ka minsan, kasi pag sinasabi ni Direk Cathy man yan or ibang director na, hindi ganyan eh, bakit ganyan mag-react character? Isip mo, ganun ako eh. Di ba? Parang ganun yung paniniwala ko. Iba yung paniniwala niya. So na-open ka sa ibang paniniwala. Di ba? Isa sa reward sa akin ng pagsusulat, parang nababago ka rin niya in as much as nababago yung character, yung nag-journey yung character. Ikaw mismo as writer, as creator, pagkatas ng isang project, may nabago sa buhay mo. As a person, nag-grow ka rin. As a person. And dahil yun, pagkakaiba tayong tao. May question ako ngayon kay Carmi, as a writer. Naranasan mo na ba yon working with Direk Cathy or with other directors? Yung idea mo, kapag ka bumangga sa idea ng director, yun nga, nagkakaroon talaga ng third na idea? All the time. Minsan, pang 17 katas pa. Depende kung pang ilang draft. Ganun karami talaga. Hindi, totoo. Kasi parang, una, hindi final lang sa akin. Naniniwala din naman talaga ako, walang final script. Diba? Nag-e-evolve lahat eh. So parang, hindi lang director. From the beginning, halimbawa, nabanggit na ni Sir Ricky kanina yung creative committee. Halimbawa sa Star Cinema, ang tawag natin yung core group. Di ba tayo core group dati? So, dun pa lang, banggaan na ng ideas. Gusto ko kanina ikwento, tama si Sir Ricky, it also parang taught me, actually humility.
Yes. 'Di ba? To be open. Kasi sa simula talaga, kung creative person ka, intimidating siya, painful, kasi makakarinig ka talaga ng mga feedback, 'di ba? Makakarinig ka ng maraming dapat baka ganito, suggestions, point of view ng sa distribution, point of view ng promo, 'di ba? Pero ako, isa siguro sa mga pinaka grateful ako na experience ko sa Star Cinema sa industry is to be able to sit inside that room. Grabing master, parang 'di ba master class siya for me. JP tayo noon, mga bago tayo sa industry. Kasi kanya-kanyang expertise sila, Carms. Imagine in one room, nagbabatuhan, nagbabanggaan ng ideas, Ricky Lee, Enrico Santos, Malu Santos, Charo Santos, Olivia Lamasan, sila Miss Tammy, yung mga producers, naririnig mo, Angie Pineda. Parang, saan eskwelahan mo makukuha yung ganong, di ba, learning na. At saka ako, personally, sila ang una kong audience as a writer. Hindi man ko sila makita as mga boss ko. At some point, natutunan ko ang value na mga audience din sila eh. Manonood sila ng pelikula. Yeah. So kung ano man yung naramdaman nila, hindi naman sila lahat, 'di ba, kung writer technically versed kung paano mag-comment, kung paano magbasa at magbigay ng comment sa screenplay, 'di ba? Pero normally nagko-comment sila bilang audience. Yes. So doon ang gagaling yung mga sinasabi mong mga katas. Okay, so ito talaga curious ako. Carmi and Sir Ricky, you never directed. And then I'm sure sila Direk Cathy saka si Direk Mac never wrote a screenplay on their own. Tama ba ako, Direk? I've written you've written a screenplay. Yeah, so, tanong ko muna to, sa mga writers muna. Carmi and Sir Ricky, bakit hindi kayo nag-decide na maging director kung pero din naman kayo palang vision as writers? Si Carmi muna, alphabetically. Okay, sige. Alphabetically. Yung pagdidirect, sa totoo, pinasubukan niya na ako mag-direct. May mga eksena sa mga pelikula niya na masakit ang ulo niya. Carmi, mag-direct ka. Direct mo yung eksena, di ba? So, na-experience ko, yung totoo, nakaka-stress. Parang, hindi, seryosong... Bakit? Seryoso to. Parang, doon ko na-realize kung gaano karaming sabay-sabay na tumatakbo sa utak dapat. At hindi lang utak, pati yung emotion. Kasi iniisip mo ano dapat maramdaman. Kailangan iparamdam mo yung sa artista. At the same time, nagtatanong yung DOP saan yung camera, di ba? Nang-pressure yung ADO, ilang oras na lang yung meron para i-shoot yung eksena. Doon ko na-appreciate at doon ko na-realize parang gaano kahirap mag-direct. And after nun, sabi ko, ayaw kata nung ganong stress. Ayaw yata. Parang... Doon lang tayo sa pagsusulat at happy na tayo doon. Yun, tapos siguro number 2, at kailangan ko aminin yun, nakakatakot. Bakit nakakatakot ka? Kasi tama yung sabi ni Sir Ricky eh, pwedeng nagsusulat ako, nasa laptop ako, ang nakikita nyo lang naman, kayo lang nakakakita ng script ko. Diba? Yung pelikulang lumalabas, galing kay Direk yun. Diba? Ang lakas ng loob ng mga direktor, ang tatapang nila to put themselves out there. Yes. For the consumption of many na kasi yun eh. Oo. Yes. Siguro wala ako nung tapang ng loob na yon sa ngayon. Sa ngayon? Oo, nailabas yung sarili. Kasi parang nagsi-step out ka nung nakahubad. Pero eventually, Carmi, meron ka ba nakitang... We can never say, di ba? Life is... Never say never. Never say never. Be open to change. Oo, be open to change. Pero dun sa experience na yun, dun ko na-appreciate kung ano ang strength at power at stress na meron ang mga director din. Ikaw naman, Sir Ricky, ba't hindi ka naging writer-director? Actually, ang dami-dami ng opportunities and offers mula pa nung unang panahon hanggang ngayon eh. And in fact, karamihan ng mga tao hanggang sa wake ni Guy, tinatawag akong direct. Kasi siguro ni-expect nila Kanina director. tinatawag ko niya direct. Impression sa akin sa tagal ko siguro sa industriya. In fact, si Guy, isa sa pinakahuli na alok na mag-direct ka na kuya, sige na, mula lang hanggang doon. Kung minsan tatawag pa siya sa akin, Kuya Ricky, nanaginip ako. So, ano yun? Napanaginipan ko, sumisigaw ka ng cut. Lahat na ng paraan para maingganyo ako mag-direct. Pero alam ko hindi ko kaya mag-direct, wala akong patience eh. Pag may artistang hindi maka-arte na parang punong kahoy. Oh no! Baka maging masamang tao ako. Ayaw maging masamang tao. Napasabi na ikalawa, hindi ako marunong sumigaw. Although sabi naman ni Guy, pwede ka naman kumuha ng AD para tagit. Lahat na ng paraan sinabi nila. But in the end, I think I agree with Carmi. Wala ako ng patience at stamina na isolve lahat ng sabay-sabay na problema sa set na may
limited time and budget and resources and people at magawa pa rin yung gustong gawin na napakalaking responsibilidad. Sa harap ng computer, pwede kong paliparin yung ipis sa mukha ng artista ko at pwede kong paulanin yan and then biglang tumigil ang ulan. Sa set, paano gagawin yun? Sa computer ko na lang gagawin. Ipapasa ko na. Yung hard work, ipapasa ko na lang sa kanila. Oo, the patience. Pero ako, I'll do everything nilang sa nobela or sa script. Bibigyan ko sila ng problema. Sabi nga natin, the more difficult, the better it will come out. So, pasa sa kanila. Bago ko ibato yung question kay Direk Mac at Direk Cathy, wala naman bang regrets that you did not take the path of directing? Wala. Sa akin, wala pa. Sa'yo wala pa. Sa akin wala talaga Sa tagal wala And I'm so grateful na si Marilo ang nag-direct nitong pelikulang ito. Imagine ko ako ang nag-direct ng Himala. Baka maging sumpa. Walang sumpa. So yun, nakita ko I'm so grateful. I'm so grateful and that I've been so blessed to work with all these other people na nagawa yung mga hindi ko kayang gawin. But at the same time, ang laki na naitulong ko para magawa nilang gusto nila. Ganda naman noon. Ikaw, Direk Cathy, ba't hindi ka nag-pursue ng writing full-time? I just cannot. It's a gift. Writing is a gift and I don't have that. Tinanggap ko na sa sarili ko. Kasi elementary pa lang, lagi akong mababa sa score sa yung writing. Composition, my God. Aga ng realization. Aga ng limbawa. Nung college, ganun din. So, tinanggap ko na sa sarili ko, kahit ang tatay ko sabi sa akin, anak, magiging magaling na journalist ka. Alam ko, nabigo ko, tatay ko, hindi ko talaga kayang magsulat. Hindi siya magaling na manghula. Opo, hindi talaga. So, kanya-kanya kasi tayo ng gift. At tinanggap ko yung akin na hindi ko kaya. I am very dependent on my writer. That's why, siguro, ang hirap magsulat for me. Kasi isinasalin ko yung laman ng isip ko sa kanya. And sometimes I cannot articulate, no? Sabi ko kay Carmi, paano ko ba ipapasa yung ko doon sa mga bagong writers? Kasi sa kanya somehow, nakukuha niya. Ewan ko sa kanya kung ginagawa niya. Sa tagal niya naman kasi nagtrabaho. So that's my difficulty, but I am very dependent on writers. Direk, hindi ka nagkakaroon ng frustration na parang, Ay, grabe, frustration. Hindi makuha ako na, parang sana ako na lang gumawa nito. Hindi. Ang frustration ko is sa sarili ko, but hindi ko maisulat ang gusto ko. Kasi sina Carmi po, meron po yung mga pauso sila ni Van. Direk, sulat mo first 20 sequences. Ganyan yan sa akin. Pag nahihirapang simulan pelikula, ako naman parang tanga, susunod ko na yun. Nakakagawa, tapos tsaka nila i-write ng tama, kumbaga. Para makuha nila yung gusto mo. Opo. But then, yung first 20, ang hirap-hirap sa akin. Ay, first 25 pala sila kung humingi. Tapos ang frustration, ba't di ko maituloy? Ba't hindi ko alam, matagal na ako nagpapaalam sa asawa ko, sa mga anak ko, that one day, mamumundok ako, magsusulat na ako ng script ko, pero never ko nagawa, and no regrets, pero merong frustration sa sarili ko na bakit di ko kaya. Nakakaingit kasi talaga yung mga writer-director. But then again, kailangan mo naman tanggapin. Eventually, nakikita mo ang sarili mo na baka naman makapagsulat ka on your own. Yes. Eventually, magsusulat siya at magdidirect si Carmen. Pala tayo. Reversal of roles. Baka naman. Yan Pero, ang aming inaasahan. grabe ang respeto ko sa mga writers. Hindi ko kaya kasi ang kaya nilang gawin din. Ang ibang talino at ibang galing siya. Speaking of kasi nga different generations tayo, I'm sure marami din sila kikinig sa atin ngayon is nanggagaling naman sa much younger generations. So ang question ko sa inyo ngayon bilang professionals sa tayo, nag-work na tayo sa industry ng matagal, saan natin nakikita yung future ng Philippine cinema in terms of narrative, in terms of kwento, saan tayo pupunta? Simulan natin siguro kay Direk Mac, papunta kay Direk Cathy. Ganun talaga. Ako unang Yes. Direct 77, director. pare-pareho pala eskwelahan natin. Apat. Saan? I'm sure tinanong din yan nung panahon ni na Lamberto Avellana. Tapos nung panahon ni na Bernal, di ba? So panahon na yan. Saan tayo pupunta? Lahat siya nakasalalay sa kung ano ang nangyayari ngayon at kung ano ang perception ng mga bagong filmmakers sa kung ano ang nangyayari ngayon. At kung paano sila paano nila ipinaglalaban. Lahat ng nangyayari part ng evolution Evolution ng technology, evolution ng format, tapos evolution ng pananaw, kung paano nakaka-impluwensya itong mga ganito sa pananaw ng mga
bagong henerasyon ng mga filmmaker. So, saan tayo pupunta? Ang tanungin natin, nasaan ang mga kabataan ngayon? Ano ang kanilang disposisyon sa kasalukuyang mga pangyayari? At kung paano nila ito ninanamnam at kung paano nila gustong sabihin. Sa mga nakikita ko ngayon, maganda ang pupuntahan. Kasi marami mga makubuluhang pelikula Sa akin, magandang nare-recognize sa ibang mga bansa o napapadala sa mga festival abroad ang mga pelikula. Pero hindi yun ang pamantayan ko. Ang pamantayan ko lagi is ano ang sinasabi nila vis-a-vis sa kondisyon ng society, ng bayan, sa sinasabi nila kondisyon ng tao, kondisyon ng pananaw ng mga bata, paggalang sa karapatan ng mga tao, ng karapatan ng kababaihan, ng gusto nilang gawin. Lahat yun Sa akin, lahat ng sabi nga ni Ricky, meron siyang isang play na recently lang napanood ko. Swak na swak Sabi ng isang character sa play niya, lahat ng bagay ay politikal. Totoo yun Asan ka? Saan ka tumatayo? Laging yun Saan ka tumatayo sa pangkasalukuyan at ano ang pananaw mo? Lahat ng mga pelikula ay nasa umbrella ng Pinoy cinema. At lahat ng pelikula may kabuluhan. Depende na lang yon so kung paano mo ipoposisyon ang boses mo. Sabi nga ni Ricky, sa gitna ng maraming boses na nagsisigawan, lahat ng boses mahalaga. Ang mananatili yung boses na may saysay nang naayon sa panahon. Ikaw naman, Carmi, ano ang nakikita mong future ng Philippine cinema as a creative? Ang hirap makita, JP. Siguro parang yung hindi makita, parang I can only wish na kasi sabi mo, di ba, maraming nagsasabi, mamamatay na. Ang cinema, mamamatay na. Sana hindi. Sana yung hindi namamatay. Nagbabago lang palagi. Sana hindi matapos yung pagbabago na yun. Di ba? To some, it may parang feel like death. I hope, di ba, in the future, as we all get older and wiser, di ba, we continue to grow. Yun nga, sabi ni Sir Ricky. Hindi death. Growth. Ang wish ko, more growth for Philippine cinema. Dito man, sa Pilipinas, and I wish hanggang sa buong mundo. Dream ko yun, na makita na ang pinipilahan ng mga tao na hindi lang Pilipino, pelikulang Pilipino. Ikaw, Sir Ricky, may nakikita ka bang wish or how do you see yung future natin? Kanina ko pa tinatay nga I think ang mas titingnan ko yung present. And optimistic akong tao. I think part ng trabaho namin bilang filmmakers and storytellers, we deal with deaths and rebirth. Every time na gumagawa kami ng kwento, may namamatay. Hindi characters, kundi something inside us dies. Nade-drain ka Inuubos mo lahat So I think ang art is about dying and resurrecting and dying and resurrecting and dying and resurrecting. And I think that's how it should be. So, when we say nagdidip na pailalim, optimistic ako pag nag-umakyat yan, masusori yan. Kasi the deeper ka, the higher kang lilipad So, nakikita ko as natural na process yun. So, pag sinasabi lang nagdidip na, namamatay na, hopeful ako. That means pag na-rebirth yan, mas maganda pag nag-ascend yan. I think ang importante lang sa lahat ng mga gumagawa ng pelikula, datihan man ang baguhan, based sa mga pinag-usapan namin, tanggapin natin lahat yung the change, the difficulties, yung lahat ng mga pinag-usapan namin. In the end, and the revisions and so on, I think ang importante huwag mawala sa ating lahat yung the joy and amazement na nakakagawa tayo ng kwento. Merong pagkamangha na may nabuo akong kwento. And I think so long as hindi namamatay yung ganong joy ng pag-create, maski nagaano ka-difficult ang circumstances at pagdidirect at pagsusulat and dips and downs at iba-ibang technology, iba-ibang platforms, AI and so on. In the end, nandun yung puso nung joy na I am creating maski one story that's going to connect to people. And maski 1 inch lang, it will change their lives. Ay, ganda. So, buhay lagi. Hindi mo mamatay. Yes. Death, but then there's rebirth. Yes. Always. Ganda. Ikaw naman, Direk Kathy. Hindi ko alam kung may ganda akong masasabi dyan. Maganda sinabi nila, yung hirap maging dulo. Kailan yan? Sabi nga, May advantage at disadvantage.
Actually, I consider one thing inevitable aside from death is change. No? So ako tanggap ko that eventually, movie making will go through change. And in whatever form, sana siyang mapunta, whether vertical, diagonal, square, o kung ano man yan. For as long as we want to tell stories, I think it will still live. And ako, I don't mind, yun na nga kung anumang form i-take ng storytelling natin yan. Basta meron tayong ikikwento. And tama, sabi ni Sir Ricky, isa sa mga tinuro sa amin ni Direk Marilu Diaz-Abaya, which I actually talagang lived, no? Is to touch people's hearts via the stories we tell. And for as long as there is that want in us and to our viewers also, I think positive ako na matutuloy. Itutuloy-tuloy ang movie making. Yes. Si Philippine cinema will remain alive. Yes, it may take other forms, but it will still be there. Ang ganda naman. Ako, sobrang grateful ako at nakarinig ko ng ganito mga words of wisdom galing sa mga magagaling na writers and directors natin. Yun. So, what an incredible, honest, and insightful conversation. And so, thank you so much to our guest today. Thank you. Sir Ricky Lee, Direk Mac Alejandre, Carmi Raimundo, and Direk Cathy Garcia Sampana for giving us a glimpse of your minds, and your experiences, and also yung sinasabi niyong boses sa kaluluwa. Sobrang importante talaga nun. So, join us next episode as we continue to explore the creative heart of Philippine cinema, only here at Behind the Reel. Yay! Of the 2,000 plus movies produced until 1960 on film, mga 300 na lang ang natitira eh. Everything that FPJ produced and starred in, we do our best to preserve all the films. Well, actually, that's a challenge now. We have to face yung ilan ba talaga actually yung surviving. Ano siya, hindi lang for works of national artists. Of that 8,000, only about half of it survive in any form. The quality kasi, it's always dependent on how much budget you have. Correct.